Gusto mo ba ng mas maraming pera? Mas mabuting kalusugan? O baka naman mas masayang buhay? Kadalasan ang ginagawa natin ay nagpapagod tayo sa trabaho o sinusubukang baguhin ng mga tao sa paligid natin. Pero alam mo ba na ang totoong susi ay wala sa labas, kundi nasa loob mo? Ngayon, pag-uusapan natin ang The Master Key System. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nyo magagamit ang inyong isip para makuha ang buhay na pangarap nyo. Simple lang ito, ang mundo sa labas mo ay refleksyon lang ng mundo sa loob mo. Simulan na natin. Number 1, ang mundo sa loob versus mundo sa labas. Sabi sa libro, ang world within o ang ating panloob na mundo, ang ating mga iniisip at nararamdaman ang siyang gumagawa ng ating world without o ang ating panlabas na realidad. Isipin mo ito na parang salamin. Kung nakasimangot ka sa harap ng salamin, hindi mo pwedeng piliting ngumiti ang reflection mo nang hindi ka munang ngumingiti sa harap nito. Karamihan sa atin, sinusubukang baguhin ang reflection o yung mga problema sa buhay. Pero ang dapat nating baguhin ay ang original at yun ay ang ating kaisipan. Kapag nagkaroon ka ng harmony o kaayusan sa loob, kusang susunod ang kaayusan sa labas. Number 2, ang dalawang isip. May dalawang parte ang isip natin na kailangang magtulungan. Una, ang objective mind. Ito yung conscious na isip na ginagamit natin sa pagdedesisyon at pakikipag-usap sa mundo. Ito ang nagsisilbing gatekeeper. Pangalawa, ang subconscious mind. Ito naman ang konektado sa universal mind o sa mas malawak na enerhiya ng universo. Dito nanggagaling ang ating totoong power. Ang sikreto, dapat turuan natin ang ating conscious mind na mag-isip ng tama at positibo para itanim ito sa ating subconscious. Kapag naniwala na ang subconscious mo na ikaw ay matagumpay, gagawa at gagawa ang universo ng paraan para maging totoo ito. Number 3, isang isip lang. Medyo mind-blowing itong part na to. Sabi ni Charles Haanel, ang author, iisa lang ang universal mind sa buong mundo. Ibig sabihin, ang isip mo ay bahagi ng mas malaking kaisipan na ito. Ang iyong kakayahang mag-isip ay ang paraan mo para ma-activate ang kapangyarihan ng universo. Kaya kung ang iniisip mo ay puro kakulangan o hirap, yun din ang ibibigay sa'yo. Pero kung ang iniisip mo ay kasaganaan, wala nang magagawa ang mundo kundi ibigay yun sa'yo. Number 4, stillness exercise. Bago ka maging master, kailangan mo munang matutunang kontrolin ang sarili mo. Ito ang challenge para sa linggong ito. Humanap ka ng tahimik na lugar, umupo ka ng tuwid at huwag kang gagalaw sa loob ng 15 hanggang 30 minutes. Malamang, kakati ang ilong mo, sasakit ang likod mo, o kung ano-ano ang papasok sa isip mo. Pero labanan mo, kapag nakontrol mo ang katawan mo, diyan magsisimula ang pagkontrol mo sa iyong kapalaran. Kaya mo ba ang 15 minutes na walang galaw? Subukan mo ito sa loob ng ilang araw at i-comment mo sa ibaba kung ano ang naramdaman mo. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang part 2 para mas lumalim pa ang ating kaalaman. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sabay-sabay tayong mag-grow. Tandaan, ang susi ay nasa loob mo.